Bayan, mahigit sa 74,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Mabilis naman ang responde ng pamahalaan para tulungan ang mga naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad na tumama sa ilang bahagi ng bansa. Yan ang sentro ng balita ni Elijah Canlas. Tiniyak ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na walang naitalang malaking pinsala matapos yumanig ang magnitude 5.4 na lindol sa Mamburao Occidental, Mindoro kahapon. Bagamat nagbabala ang ahensya sa mga posibleng aftershocks na maaaring maranasan. Wala naman tayong in-expect na damage for this event, but we would expect aftershocks. Ayon kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, walang direktang koneksyon ang nasabing pagyanig sa kamakailang mga lindol sa Mindanao dahil nagmulaan niya ang paggalaw ng lupa sa Manila Trench. Hindi po sila konektado kasi yung lindol kanina sa Mindoro ay yung source po noon ay the Manila Trench. Yung sa Mindanao naman, noong August 5 at kahapon ng madaling araw ay ang Cotabato Trench. So hindi po sila konektado, magkakalayo po yan. Binigyang diin din ng PHIVOLCS na bagamat ibinabana sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon dahil sa pagbaba ng volcanic earthquakes at sulfur dioxide emissions, nananatili pa rin ang banta ng lahar at banta ng humigit kumulang 90 million cubic meters na volcanic materials sakaling magkaroon ng tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan. Samantala, inilunsad naman ng Department of Education o DepEd ang Aral Tutok Tutor Guide, isang web-based platform na layong mapadali ang deployment at monitoring ng mga tutor sa ilalim ng Aral Program o Academic Recovery and Accessible Learning. Sa kabilang banda, kinumpirma ng Office of Civil Defense na umabot na sa 6 na individual ang nasawi, habang 7 ang sugatan dahil sa mga naitalang landslide at rockslide sa Benguet at Rizal sa gitna ng epekto ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ayon kay OCD Information Officer Diego Mariano, umabot na sa higit 74,000 na pamilya o tinatayang 260,000 na katao ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit 7,000 individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Base naman sa tala ng pamahalaan, mahigit 3.6 million pesos na halaga ng mga relief assistance ang naipamahagi na sa mga displaced residents sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang paalala lamang po ng Office of Civil Defense sa ating mga kababayan, isa dalawang bagay lamang po, no? Ang una po is sana po ay maging cooperative po tayo, no? Na once na ang ating mga LGUs o yung mga authorities po natin ay nagtawag po ng evacuations na mag-evacuate, sana po ay tayo po ay sumunod at mag-evacuate. Pangalawa naman po is sana tayo po ay maging informative. Maging maalam po tayo sa ating kapaligiran. Una po, alamin po natin ano yung mga hazard na meron po sa ating kapaligiran, kung ito po ba ay bahain o malapit po sa fault line. Patuloy naman ang isinasagawang clearing operations ng DPWH at ng mga local government units upang muling maipagpatuloy ang daloy ng trapiko at relief distribution sa mga naisarang pangunahing kalsada. Elijah Canlas para sa Bayan.